Humihingi siya ng tulong sa akin kasi binubugbog siya ng lalaking ipinalit niya sa akin. At kapag wala siyang naiuwing pera, siya yung nagtatrabaho para sa lalaki niya. Tinawanan ko na lang. Ngayon ngay gusto niyang makita yung anak namin. Pero sabi ko, matagal nang patay ang nanay niya mula nang iwan niya kami. Nung 18 years old pa lang ako, may kinasama akong babae. Tumira kami sa bahay ng mga magulang ko. May mga ups and down kami hanggang sa dumating na yung punto na naglaya siya ng almost 2 months. At umuwi rin at nagmamakaawang makipagbalikan sa akin. Tinanggap ko siya kasi mahal ko siya. After 4 months, napansin ko na hindi pa siya nagkakaroon ng buwanang dalaw. Nagpa-check up kami at na-confirm na 5 months siyang buntis. Doon pa lang naghinala na ako pero nanaig yung pagmamahal ko sa kanya. Nang ilabas ang bata, ginawa ko at binigay ko sa bata ang lahat. Sa akin siya inapelyido at pinirmahan ko rin pati ang birth certificate niya. Nang lumaki na yung bata, wala talagang nakuha sa akin ni isa. Hindi ko siya kamuka. 5 years old na yung bata nang napansin ko. Nagbago rin ang partner ko pagkatapos niyang mga anak. Naging kaiba siya sa mga taon na yon at laging lumalabas. At may mga katropang kakaiba. Minsan uuwing lasing at minsan uuwi na ng kinabukasan. Pinagsawalang bahala ko yun lahat kasi mahal ko siya. Binigay ko ang lahat sa kanya. Nakapagpatayo ako ng bahay namin at simpleng grocery para sa bahay na lang siya at maalagaan yung anak namin. Kumuha rin ako ng makakasama niyang teenager na lalaki na parang inampun ko na dahil naaawa ko at binubugbog siya palagi ng tatay niya. At para na rin may magdadrive sa kinakasama ko noon kapag namimili siya sa grocery. At ako naman ay nagtatrabaho noon. Hanggang sa hindi ko malamang bagay noon ay naubos yung laman ng grocery ko hanggang sa naisanlaan na rin yung bahay namin. Napilitan kaming umuwi ng probinsya. Nagmamakaawa siyang isama yung teenager para daw may utusan kami. Na pinagtaka ko noon pero dahil naawa ko sa teenager ay pumayag ako. 3 months pa lang kami sa probinsya noon pero nahuli ko rin sila na may nangyayari sa kanila ng teenager. Kinausap at pinapili ko siya na kami ba ng anak namin or ng teenager na kalaguyo niya. Pinili niya kami at pinalayas ko rin yung teenager ng gabing yon. Pero kinaumagahan ay wala na rin yung kinakasama ko at iniwan kami ng anak namin. Muntikan na akong mabaliw nun. At ang tanging naging lakas ko ay ang anak ko. 4 years nang hindi niya kami kinokontak at ang tanging balita ko lang sa kanya ay yung mga naririnig ko. Nasabi ng mga kapatid niya ay nangangamusta sa pamangkin nila. Na ang balita ko pa'y nalulong sila ng lalaki niya at nagtatago. Nagkasakit ang anak ko at kinailangan na masalinan ng dugo. 7 taon siya noon at dun ko nalaman ng lahat. Dahil nagpresenta ako na mag-blood donor at dun ko nalaman na hindi ko siya totoong anak kasi hindi ko siya kadugo. Pero tinuring ko pa rin siyang anak ko at itinago ko ito sa lahat ng nakakakilala sa amin. Kahit pa nga sa mga magulang ko. Itinaguyod ko ang anak ko kasama ang nanay ko na nagbabantay sa kanya kapag nasa trabaho ako. Ngayon ngay 9 years old na yung anak namin. Nag-message sa akin yung dati kong kinakasama at humihingi ng tulong. Kasi binubugbog daw siya ng lalaki niya kapag wala siyang naiuwing pera. Siya ang nagtatrabaho para sa lalaki niya. Pero tinawanan ko lang. Sabi niya gusto niyang makita yung anak namin. Ang sabi ko wala ka namang anak sa akin. May anak ako pero matagal nang patay ang nanay niya para sa amin. Mula nang iniwan niya kami. Gusto ko lang malaman kung tama ba na ipinagkakait ko ang bata sa nanay niya. Na ni hi and hello, ni happy birthday, ni kamusta nang nalaman niya na nagkasakit ang bata ay wala. Sa ngayon ay may anak na rin sila ng lalaki niya at naging pamilya na rin sila. Ano ba yung tama akong gawin? Mag-10 na yung anak ko ngayong taon. Sana'y mabigyan niyo ako ng payo. Letter sender, John. Ang tindi ng ganyang babae, no? Yung walang kakontentuhan sa lalaki. Yung binibigay mo naman yung lahat pero hindi pa rin talaga siya maitali. Yung pili ng pili, yan tuloy nakakuha ng bungi. I salute and admire you for being a good father though hindi ikaw yung biological father niya. Dumami pa sana yung kagaya mo na very responsible man. Yung iba kasing lalaki dyan, no? Hindi ko naman nilalahat ha. Iiwan ng partner or asawa, hindi papanindigan ng sariling anak. Tapos magpapakaama sa hindi nila anak, no? O ilag yung mga lalaking pulpul dyan talaga. Sa ngayon 10 years old na yung anak mo at feeling ko sa'yo pa rin naman siya kahit ipakilala mo siya sa tunay niyang ina. Kasi alam na ng bata kung sino nagpakamagulang sa kanya. Sa tagal ng panahon ng lumipas at sa pagiging irresponsableng ina niya. Na ngayon na malaki na gusto niyang makita yung bata. Tanungin mo yung anak niyo kung gusto niyang makilala at makita pa yung nanay niya. Make him decide. Kasi if ipagkakait mo naman yun sa kanya, baka ma-misinterpret ng anak mo. Let's be honest, kasi iba na rin naman yung mga bata ngayon. At kung bawiin or kunin, huwag kang mag-alala kasi wala na rin naman siyang laban dyan. Abandonment kasi yung ginawa niya sa anak niya. And if ever nahiramin, much better na wag mong ibigay or ipahiram. Kasi sa mga nababalita mo, hindi safe ang anak mo. If legal matters yung pag-uusapan, anak mo siya kasi pirmado mo yung birth certificate at ikaw yung nakalagay na ama. May other side story pa nga na pinaako niya sa'yo, sinustentuhan mo kahit hindi sa'yo. Pwedeng siya pa yung kasuhan mo. Tama na yung makilala niya na yun yung ina niya. Pero yung bigyan siya ng space sa buhay ng bata, no way. Anihin niya yung pagiging irresponsible niya. Total noon naman wala siyang pakialam. Lesson learned sa kanya na inuna yung kate at ipakamot sa iba.